Ang Magayong Bulkang Mayon maganda at tahimik lang sa labas. Pero nagbabaga at nagngangalit sa loob. Nasa loob daw talaga ang kulo. Ganyan din ang galawan ng isa pang pagkaing Bicolano na may siguradong ibubuga pa sa pasarapan. Alright mga ka-wonder, nandito po tayo ngayon sa Kamuning upang magtinda at maglako ng rice puto makapuno na nanggaling sa Bicol! Charan! Let's go! Dalawa ang 25 pesos. Dalawang 25 pesos, masarap dalawang yan. ganito. Oo, 12.50. Huwag ba't na natin pinahihirapan si nanay? 25 isa, dalawa. O sige na nga, bilan mo na to si Pogi. Yehey! Diba? Fairness, masarap naman. Masarap. Bili na po kayo ng puto. Ayun oh. Masarap siya, okay naman. Masarap na. Mas kakaiba sa ibang puto. Mukhang marami ka nang nabudol na benta, Empoy, ha? Panalo ba ang panlasa ng tinda mong puto? Mula sa nagiinit na anghang at magatang linamnam ng mga putahing Bicolano, marami rin silang pagkain na kapagpapangiti ng matamis. Ang ibang rehiyon sa bansa may kanya-kanyang bersyon ng kakanin. Mula suman at bibingka hanggang sa unassuming na puto. Para i-level up ang sarap ng puto, sumasabay ang mga tagaligaw sa pagbabago at nakiisa sa Animoy Food Revolution. Pinag-aralan nila kung paano pa iaangat ang lasa ng kanilang puto. Ang mga itinitindang puto sa gilid ng kalsada sa Barangay Paulog, hindi lang itlog na maalat at keso ang dagdag na pampalasa. Pinunuri nila ang puto ng makapuno. Yan ang puto makapuno ng Albay. Dati po sa Kamalig po kami, magsasaka po ang father ko. Tapos medyo mahirap doon po sa Kamalig. Mula pagsasaka, ang paggawa ng puto makapuno na raw ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Dati po sa bundok kami na naulam kami ng asin, toyo. Tapos yung minsan po kamuting kahoy lang. Masaya po ako sa ginagawa po namin na pagtitinda ng rice puto makapuno dahil doon po naging may improvement po tapos may nakakaraos na din po. May napundar na din po. Tulad ng ibang kakanin, mabusisi rin ang paggawa ng puto makapuno. Ito po ay mixture po ito ng malakit sa natural na bigas. Tapos sugar po. Lalagyan natin ng pulpo. Kapag nabuo na ang tuyong galapong o giniling na malagkit na bigas, gagadgarin ito para makuha ang texture tulad ng puto bumbong na magalas-galas. Sunod na ilalagay ang galapong sa hulmahang baon ng nyug. Ilalagay ang palamang makupuno. At pasisingawan ng 1 minuto. Sa bawat kagat ng puto makapuno, garantisado raw ang matamis na ngiti. Kakanin man o putahing pang-ulam, ang talaga raw nagpapatamis nito, bukod sa primera klaseng sangkap, ang pagluluto na may sahog na pagmamahal.